Makinig! Makinig! Makinig tayo. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, umuwi ka ng... Ayan po, magandang umaga po sa inyong umaga, gabi pa pala din sa Pilipinas, mga boss chief amo sir. Kamusta na po kayong lahat? Ito, naka-live na naman po tayo. Live na live po. Gusto niyo basahin ko pa diyan yung mga pangalan ninyo. Nandiyan si Chi, One Squad Forever, nandiyan si Someday, nandiyan si Ma'am Brenda Barton, nandiyan si Arvin Lario, nandiyan si Sir Someday, si Chris Rose, si Michael Catimon, si Ma'am Delia Rosario, si Reynaldo Relano, si Annalisa Oso, si Tita Madel 2. Nandyan lahat. Congratulations daw po. Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ako, biglang nag-ingay ang social media, ano? Biglang nagulat ang social media. Aba, biglang merong undersecretary na itinalaga. Yan po ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito, mga bossing chief amo sir. Arvin Lario, ayan ha, binasa. Akala nyo di live ha? Oo, live tayo. Lagi tayong naka-live. Eto na nga ho, mga kababayan. Umpisahan na natin, no? Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa at wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Eto, ipapakita ko muna sa inyo ang pagkakaiba ng dalawang leader. Yung isa, lumang leader na, medyo pwede na nating tawaging Osla o Laos, wala na ho wala na yung karisma, mga kababayan. Mga DDS na lang po ang naniniwala diyan sa Duterte Magic. Alaws na po yan. Ano? Eto po, mga kababayan, ngayong, ewan ko kung ano na ang karamdaman ng Pope ngayon. Pero po, kagabi bago ako matulog, ang nabasa ko, napanood ko, na karamdaman ng Santo Papa malubha po, mga bossing. At mukhang nagpa-practice nga sila dun no? Mukhang nagpa-practice sila doon sa kung paano gagawin lamay kasi may something na nasabi po ang Pope, mga kababayan. So ngayon, ito po yung pagkakaiba nung dalawang leader, no, na si Pangulong Bongbong Marcos at si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sa pagkilala, no, sa Santo Papa, mga bossing. Ito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos February 24, 2025. So ngayong araw ho. Sabi niya dito, nakalulungkot na marinig ang malubhang karamdaman ni Pope Francis sa mga sandaling ito. No? Kaisa tayo ng buong mundo sa panalangin para sa kanyang kalakasan at paggaling. Ayan mga Katoliko mga Katoliko na nanonood at nakikinig sa atin. Alam naman po natin kung sino po ang Santo Papa para po sa mga kapwa natin Katoliko, mga bossing. Ganyan po, no, ang ating presidente, mga kababayan. Talagang buong paggalang po sa Santo Papa. Sabi niya pa dito, naway patuloy siyang patnubayan at palakasin, no, ng Panginoon upang magpatuloy sa kanyang misyon ng pananampalataya at pagmamahal sa sangkatauhan. Ayan, so ibig sabihin mga bossing, talagang grabe yung pagrespeto, grabe yung paggalang ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa pinakamataas sa Katolisismo, mga bossing. Ayan po. Ngayon naman, pakita ko na ba yung kay dating Pangulong Duterte kung paano niya itrato ang Santo Papa, mga bossing? Eto, no? Kumbaga pinagtugma lang ho natin kasi ang Santo Papa kung sakali siguro base po doon sa kanyang mga binitawang salita kumbaga hindi na din tatagal, mga bossing. Ito naman po yung si dating Pangulong Duterte ang nanunungkulan diyan sa Malacanang. Siya yung may power, siya yung pinakamataas, no, na posisyon sa Pilipinas noong sinabi niya ito, Ma'am Brenda Barton. From the Holiday Inn yung hotel to the airport, 5 oras.
Sabi ko, bakit? Nagagalit, no? Nagagalit ang dating Pangulong Duterte kasi natatraffic 5 oras, mga kababayan. Sabi na sirado na ang di. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, umuwi ka ng. Nakakatawa lang, mga kababayan, nakakatawa lang, no? Kaya ako nagugulat ho, madami pang sumusuporta o meron pang mga sumusuporta na mga Katoliko dito kay dating Pangulong Duterte. Ano po? Samantalang halos karamihan po o halos majority, no? Nung nasa 10 utos nilabag o nalabag, no? Di umano ng dating Pangulong Duterte. Kung pag-uusapan natin yung bawal ang pumatay, merong nakabinbin na investigasyon sa kanya. 20,000 to 30,000, no? Ang sinasabing namatay na nalabag ang karapatang pantao, mga kababayan. No? At yan na din po, mga bossing, Chief Amo, Sir. Tayo pong mga Katoliko, ulitin ko, alam natin kung ano po at kung paano natin irespeto ang Santo Papa, mga kababayan. Kung makikita niyo po, ang ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos ay lubos-lubos at sobra-sobra ang respeto kay Santo Papa, no? At ito naman po, yung dating Pangulo ay nakorektahan pa na minumura ang Santo Papa. Ulitin natin, ha? From the Holiday Inn yung hotel to the airport, 5 oras. Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang di. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, umuwi ka ng. Nakita niyo po, mga kababayan, ang dating Pangulong Duterte, matraffic lang, no? Mamumura na ang ating Santo Papa. Anyway, mga kababayan, ay tayo naman po dito sa Mark Ramos Channel, ang gusto lang naman po natin ay sana makasurvive pa po at sana malagpasan po ng Santo Papa yung nararamdaman niya o yung karamdaman niya ngayon, mga bossing. Siguro kahit mga 10 years pa ho, mga bossing, mga 10 taon pa upang sa ganon mapagsilbihan, mapangaralan, at ano pa ba? Mapanatili po, no? Yung pagiging Katoliko o yung tatag ng Katolisismo sa buong mundo. Ayan. Sabi ni Chi, One Squad Forever, pwede naman si Digong na lang ang kunin. Saan? Kapalit? Kapalit ni Santo Papa? Ayan, pinakita ko lang ho sa inyo, mga bossing, kasi talagang viral po ngayon o talagang pinag-uusapan ng buong mundo, no, yung sitwasyon po ng Santo Papa o ni Pope Francis, mga kababayan. Kaya na-share ko lang po. At bigla po naming naalala, nakita namin yung si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpahayag na nalulungkot, no? At gusto na ma-extend pa yung buhay ni Pope Francis, tapos biglang nag-flashback sa akin, dati minumura 'to ni dating Pangulong Duterte. PI ka, umuwi ka na nga. Gusto niya daw gawin 'yun.